Isang pangkaraniwang araw sa headquarter ng Rainbow Transport. Si Jin Ian ay naglilinis ng bintana habang si Kyun Ko naman ay sitang pretty na nagkakape. Tinanong siya ni Goyun kung naibenta na nila ang lumang van at kung hindi ay gagastos na naman sila sa insurance nito. Pagkatapos ay sinamahan si Goyun ni Doki para kumuha ng exam sa pagmamaneho ng taxi. Di nagtagal ay nakapasa siya sa exam at nakuha niya ang kanyang driver's license. Inanyayahan ni Goyun si Doki bilang kanyang unang pasahero at nangakong ihahatid siya saan niya man gusto hanggang sa maubos ang gasolina. Kinagabihan, bumisita ang dating taxi driver na si Mr. O sa bahay ni Mr. Jiang. Mukhang pagod at tila may malaking problema ang matanda. Nang utang siya ng $3,000. Agad namang pumayag si Mr. Jiang at nangakong i-withdraw ang pera kinabukasan. Sobra ang pasasalamat ni Mr. O at nagmadaling umalis. Kinaumagahan, tinignan ng buyer ang van na binibenta ni Kyung Ko at Jin Ian. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdesisyon ang buyer na bibilhin niya ang sasakyan ngunit kailangan niya muna itong i-test drive. Masayang pumayag ang dalawa na i-test drive ang van. Minaneho ng buyer ang van palayo at di na ito bumalik. Hindi nila ito matawagan dahil pinatay ng buyer ang kanyang cellphone. Balisa silang naghintay ng magdamag hanggang sa abutan na sila ng ulan. Pagsapit ng umaga, isang balisa, nakiusap sila kay Goyun na alamin ang kinaroroonan ng buyer. Habang ipinapaalam nila ang nangyari kay Mr. Jiang, nakatanggap ito ng tawag mula kay Mr. O at nagsabing hindi na niya kailangan ang perang hinihiram niya. Dahil pakiramdam ni Mr. Jiang na may mali, nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Mr. O kung saan sinabi ng kanyang anak na naaksidente ang kanyang ama at nasa ospital. Nagmamadaling nagtungo si Mr. Jiang sa ospital at laking gulat niya nang makita si Mr. O na gustong wakasan ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, napigilan siya ni Mr. Jiang sa kanyang walang kabuluhang plano. Sa huli, bumaba si Mr. O at niyakap si Mr. Jiang habang humihikbi. Lumalabas na si Mr. O ay natrap sa isang matinding bitag ng utang para lang makapagmaneho ng sarili niyang taxi. Ikinwento niya ang lahat ng pangyayari kay Mr. Jiang. Isang car dealer CEO na nagngangalang Cho Byong-jin ang nagbenta sa kanya ng murang taxi na may license to operate na. Nagsabi ang dealer na mura ang taxi dahil rush na binibenta ito ng may-ari na kasalukuyang may sakit. Ninadali siya ng dealer sa pagsasabing ibebenta sa iba ang sasakyan kung di niya ito mababayaran sa araw na iyon. Ipinasa siya ng boss sa manager upang papirmahan sa kanya ang kontrata. Masayang ipinagmalaki ni Mr. O sa kanyang asawa at anak ang nabili niyang taxi pambiyahe. Gayunpaman, di pa nagsisimulang bumiyahe ay biglang na-revoke ng otoridad ang lisensya ng taxi. Ang dahilan ay na-involve sa aksidente ang dating may-ari ng lisensya dahil nagmaneho ito ng lasing. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, kung ang may-ari ay na-involve sa krimen, mare-revoke ang lisensya ng taxi kahit pa ilipat ito sa ibang tao. Walang nagawa si Mr. O nang sabihin ng otoridad na sinusunod lang nila ang batas. Sinubukan niyang bumalik sa dealer upang ayusin ang mga bagay-bagay ngunit nagsabi ang mga manager na wala silang alam at hinamon pa siya na magsumbong sa pulisya. Nang magpunta siya sa presinto ay wala ring nagawa ang pulis sa sitwasyon niya. Pansamantala, mapait siyang nagtiis na magmaneho ng for hire na kotse para kumita. Ngunit isang pagsubok na naman ang dumating. Nakatanggap siya ng tawag na humihingi ng $40,000 na kompensasyon dahil ang isang luxury car na nakapangalan sa kanya ay na-involve sa isang aksidente. Nang harapin ni Mr. O ang dealer, ipinakita sa kanya ni Boss Cha ang kontratang pinirmahan niya. Lumalabas na ang $800 buwan-buwan na inakala niyang cashback ay kabayaran pala para gamitin ang kanyang pangalan sa pagrehistro para sa pag-arkila ng isang luxury car. Ang parteng iyon ng kontrata ay hindi pinakita sa kanya kaya sinabihan niya ang mga tao sa silid na magkakasabwat silang lahat sa panloloko. Tinawag ni Boss Cha ang isang bardagol at paulit-ulit siya nitong sinaktan ng may matinding kalupitan. Pagkatapos ay tinapakan ni Boss Cha ang kamay niya. Pinilit siyang mag-report sa pulisya, iginigiit na walang epekto iyon dahil legal ang lahat. Bunga nito, nawala ang kanyang lisensya at nagkautang siya ng malaki. Ganap na nawalan na ng pag-asa si Mr. O. Matapos marinig ng Rainbow Taxi Team ang buong kwento ni Mr. O, galit na galit silang lahat at gusto nang simulan ang misyon. Samantala, pinindot din ni Mr. O ang green button sa game console at formal nang nagsimula ang misyon ng paghihiganti.
Nag-imbestiga ang grupo ng Rainbow Transport at natuklasan na ang kumpanya na nagngangalang Noblesse Motors ay isa palang malaking sindikato. Ang boss na si Cha ay dating abogado na nabawian ng lisensya at nakulong dahil sa kinasangkutang hit and run. Paglabas niya ng kulungan, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa batas upang samantalahin ang mga butas sa regulasyon at mandayan ng mga tapat na tao ng legal. Nagpunta ang buong grupo sa Noblesse Motors upang mag-imbestiga. Nakilala ni Kyungko ang lalaking nagnakaw ng kotse nila noong isang araw. Nagdilim ang kanyang paningin at sinugod ang scammer. Nagmaang-maangan ang lalaki sa una ngunit kalaunan ay nag-iba ito ng tono at sinabing nasira ang makina ng kotse habang tinetest drive kaya kung gusto niyang bawiin ang kotse ay magbayad siya ng $10,000 na halaga sa pagpapagawa nito. Nag-init ang ulo ni Kyungko at sinubukan siyang saktan, ngunit nandoon si Bardagol na binuhat siya palabas ng showroom. Samantala, natagpuan ni Goyon ang luxury car na nakarehistro kay Mr. O. Ang kotse ay pinaparenta sa halagang $15,000 kada buwan. May suspetya si Doki na ang mga kriminal o gagawa pa lang ng krimen ang umaarkila ng ganoong kamahal na sasakyan. At kung masangkot sa aksidente ang luxury car, si Mr. O ang mananagot dito. Di nagkamali si Doki dahil ang kasalukuyang umarkila ng sasakyan ay walang pakialam sa mga tao. Nang mabangga nila ang isang naglalakad, mayabang pa nilang tinakot na pagbabayarin ito dahil nagasgas ang kotse. Galit ang lahat, ngunit walang naglakas loob na gumawa ng anuman. Mabilis na hinabol ni Doki ang kotse at hinarangan ito. Isa sa kanila ang lumabas ng kotse at sinubukang suntukin si Doki. Dumating sina Kyungko at Jin Ian upang harangan ang eskinita. Taob agad ang mayabang na lalaki. Sunod na kinulatan ni Doki ang dalawang lalaki na kasama nito. Pagkatapos ay kinumpiska niya ang kotse at ibinalik ito. Gayunpaman, ang problema ay nandoon pa rin ang kontrata sa pagrenta ng kotse. Kailangan pa ring magbayad ni Mr. O ng kompensasyon. Upang malutas ang ugat ng problema, nagpa siya si Doki na pasukin ang lungga ng sindikato upang siya naman ang makalikom ng malaking pera mula sa kanila. Sa kasalukuyan, isang inosenteng lalaki ang dumating sa showroom upang bumili ng kotse. Kakakuha lang niya ng trabaho sa pabrika at gusto niyang bilhan ng kotse ang kanyang asawang buntis. Matapos pumirma sa kontrata ang lalaki ay nagsabi ang manager na may iba pa siyang bayarin na dapat bayaran na nagkakahalaga ng $20,000. Tapos ay ipinakita ang isang pahina na parte ng kontrata at kunwari ay nakalimutan niyang isama ito. Napagtanto ng buyer na scammer ang kausap niya at nagpasya siyang wag nang bumili ng sasakyan. Ngunit pinagbabayad siya nito ng cancellation fee na $20,000. Pagdating ni Boss Cha ay nagbanta ang buyer na isusumbong sila sa pulis. Walang imik na lumapit ang boss at paulit-ulit siya nitong hinampas ng katala. Sinaktan din ng boss ang isang tauhan upang baliktarin ang buyer, na ito ang nanggulo at nanakit ng empleyado. Nagbanta pa ang boss na may kalalagyan ng asawa niyang buntis. Sa puntong ito, natakot ang buyer at nagsumamo na kaawaan siya, at sa huli ay napilitang kunin ang kotse na hindi naman talaga niya gusto. Sa sandaling iyon, nagmamaneho ng parang baliw si Doki at ibinangga ang likuran ng kabilang kotse. Nagkunwari siyang nataranta at humingi ng tawad, at aksidenteng natapon ng kape sa kontrata at tinapakan ito. Humingi siya ng tawad sa buyer at nasira ang kontrata niya, sabay kindat. Napagtanto ng buyer na wala na siyang obligasyon kaya agad siyang tumakbo palayo. Nalipat ang atensyon ng lahat kay Doki. Nang sitahin siya ay sinabi niya sa boss na siya na lang ang bibili ng kotse at babayaran niya ang pagpapagawa sa nabangga niyang sasakyan. Nagpanggap siya bilang isang mayamang lalaki. Inutusan ng boss ang tauhan na asikasuhin si Doki. Sa huli ay napilitang bilhin ni Doki ang used car sa sobrang mahal na presyo. Hindi nagtagal matapos umalis sa showroom, biglang bumilis ng kusa ang kotse, nawalan ng kontrol, at nawalan ng preno na halos magdulot ng isang aksidente. Sa delikadong sitwasyon, mabilis na nag-isip si Doki at ini-address ang kotse tapos ay diretso niya itong binangga sa isang bakanteng construction site. Sa kabutihang palad ay naiwasan niya ang isang trahedya. Ngunit sa lakas ng impact ay nawalan ng malay si Doki. Mabuti na lang at walang pinsalang natamo si Doki. Nang sinuri nila ang kotse, natuklasan ni Kyungko at Jin Ian na nalubog ito sa baha. Kung ang tubig ay umabot sa makina, ang kotse ay maaaring mamatay habang tumatakbo o kusa itong bibilis na pwedeng magdulot ng aksidente.
Ang luma o nabahang sasakyan ay nagagawa ng sindikato na parang bago. Pinapalitan nila ito ng seatbelt, steering wheel, rubber sa mga gilid ng pinto at maging fuse upang itago ang bakas ng putik. Ngunit nakakita pa rin si Goyon ng isang lugar na may nakadikit na putik. Ayon sa batas, ang mga sasakyang nabaha ay dapat sirain, ngunit naipagbili pa rin ang mga ito. Nangangahulugang may koneksyon sila para makakuha ng mga binahang sasakyan. Sa mga araw na ito, si Mr. O ay nagtatago pa rin. Hindi naglalakas loob na umuwi dahil sa hiya sa kanyang asawa at anak. Sinabi ni Mr. Jiang kay Mr. O na inilipat na niya ang pagmamay-ari ng luxury car sa sarili niyang pangalan. Dahil dito ay wala ng utang si Mr. O at mababawasan na ang kanyang mga pasanin. Samantala, palihim na narinig ni Doki sa mga scammer na nabenta ng boss nila ang kotse kay Mr. O ng $100,000. Samantalang nabili niya lang ito ng $1,000. Nanginginig sa galit si Doki. Determinado siya na pagbayarin ang mga sindikato ng 100 beses. Kasabay nito, iniulat sa TV ang malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha sa isang lugar. Agad na naamoy ni Boss Cha ang isang oportunidad at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda ng trap para sa mga isasakay nilang mga binahang sasakyan. Pagdating nila sa junkyard, bumili sila ng 7 mamahaling sasakyan na binahalang. Ang mga sasakyang ito ay walang insurance, kaya wala itong record na binaha. Ang mga buyer ng Noblesse Motors ay walang ideya na ang kanilang binibili ay mga binahang sasakyan. Sa kalagitnaan ng gabi, palihim na pumasok si Doki sa opisina ng junkyard upang maghanap ng ebidensya. Lumalabas na ginagamit nila ang mga dokumento ng may-ari ng sasakyan upang sirain ang sasakyan at baguhin ang pangalan ng pagmamay-ari. Nakita siya ng may-ari ng junkyard at sinubukan siyang saktan, ngunit napatumba niya ito. Ang mga binahang sasakyan ay dinala sa isang sikretong pagawaan upang linisin at ayusin bago ibenta sa mataas na presyo. Ang nakakaalarma pa ay sinabihan ng boss ang kanyang tauhan na tahiin na lang ang mga sumabog na airbag sa halip na palitan ang mga ito. Maya-maya lang ay iniulat ng manager na ang lahat ng sasakyang binili sa junkyard kahapon ay nade-register na. Nagalit ang boss at tinawagan ang may-ari ng junkyard, ngunit hindi ito makontak. Kaya, inutusan niya ang mga tauhan na itago na muna ang mga nabili nilang sasakyan sa junkyard. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa isang nightclub upang makipagkita sa kanyang mga customer, na pawang mga mayayamang binata. Iginagalang siya ng mga lalaking ito bilang isang leader dahil may kaalaman siya sa batas at dalubhasa sa pagpapayo sa kanila kung paano lusutan ng batas kapag may nagawa silang krimen. Ang masasamang taong ito rin ang mga nagrerenta ng kanyang mga luxury cars sa ilalim ng ibang pangalan at pagkatapos ay gumagawa ng mga kalokohan. Nagpanggap sina Kyungko at Jin Ian na nag-aaway at nagkataong napasok ang kanilang silid. Pagkatapos ay humingi ng tawad at umalis. Palihim na naglagay ang dalawa ng kamera sa sahig bago lumabas. Narinig nila na ang mga binatilyong ito rin ang bibili ng mga nade-register na mga sasakyan. Dahil sa pera, walang pakialam ang boss na magamit sa kalsada ang mga mapanganib na sasakyang ito. Kung sobra ang kasakiman sa pera ng boss, gagamitin ng mga vigilante ang pera upang pabagsakin ang sindikato. Kinabukasan, muling nagbagong anyo si Doki bilang isang mayamang uto-uto at pumunta upang bumili ng isang used car bilang sorpresang regalo para sa kanyang kasintahan. Pagkakita sa kanya ng manager ay nagliwanag ang mga mata nito at agad ipinakita sa kanya ang makintab na pulang sasakyan. Nang inspeksyonin nila ito ay nalaman nilang may sira ito at galing rin sa baha. Sumunod na araw ay bumili muli si Doki ng used car sa ibang dealer. Nandoon ang sales rep ni Boss Cha na gustong agawin ng customer ng kakompetensyang dealer. Nang makita niya si Doki ay ipinaalam niya ito sa boss. Labis silang nagdududa sa patuloy na pagbili ng mga sasakyan ni Doki. Kinabukasan ay nagdala si Doki ng truck upang bumili ng 4 na sasakyan na nagpalaki sa mata ng sales rep. Agad na nakarating ang balitang ito kay Boss Cha. Lahat sila ay labis na nahihiwagaan. Ang hangal na iyon ay bumibili ng mga sasakyan nang hindi tinitignan o tumatawad man lang. Kasabay nito, iniulat ng assistant na dumating na naman ang hangal upang bumili ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Doki ang dahilan na nakipaghiwalay sa kanya ang girlfriend niya at kailangan niyang bumili ng bagong sasakyan upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Sadya rin siyang nagpakita ng ilang tumpok ng pera upang tuksuhin sila.
Sinunod niya ang parehong pamamaraan tulad ng dati. Pagkatapos pirmahan ni Doki ang kontrata, ipinakita ni Boss Cha ang nakasingit na pahina ng kontrata at pinilit siyang magbayad ng isa pang $7,000 para sa residual value. Sa pag-aakalang hihilingin niyang kanselahin ang kontrata, pumayag siyang magbayad gamit ang tseke. Lubos na nalilito ang mga scammer. Hindi nila maintindihan kung ano ang pinaplano ng hangal na ito. Hindi nila napigilan ang kanilang kausyosohan, kaya sinundan nila si Doki. Nang makita niya na kinagat na ng isda ang pain, inilayo niya sila patungo sa tagpuan ng mga used car. Nakita lang nila si Doki na inilalagay ang susi ng bagong biling sasakyan sa isang makina at pinindot ang 4-digit code kaya naglabas ang makina ng tumpok-tumpok na pera. Pagkaalis ni Doki, nagmadali ang iba na tingnan ang mga sasakyan, na pawang mga luma na. Lalo silang nalito at hindi maintindihan kung bakit siya nag-iipon ng 12-12 ng sasakyan. Nilapitan ni Boss Cha ang makina at sinubok ang hulaan ng 4-digit code, ngunit hindi nagmatch ang mga hula niya. Kaya galit niyang sinira ang makina at nagbilin sa mga tauhan na dalhin sa kanya si Doki sa susunod na magpunta ito sa showroom nila. Hindi nagtagal, bumalik si Doki upang bumili muli ng sasakyan, pinagyabang niya na mayroon siyang bagong girlfriend. Agad nila siyang tinali para tanungin. Nang sasaktan siya ng boss ay nagsabi agad siya na sasagutin niya ang lahat ng tanong. Sinabi niya na may nakilala siyang uto-uto na nagsabing kung bibili siya ng mga used car ay babayaran ito ng taong iyon na may karagdagang 10%. Ngunit di rin alam ni Doki kung bakit bumibili ang taong iyon ng sasakyan. Mayroon din siyang kontrata sa kanyang bag na nagsasaad na kailangan niyang bumili ng 100 na sasakyan at sa ngayon ay 30 pa lang ang nabibili niya. Umiral ang ganid ng boss kaya hiningi niya ang kooperasyon ni Doki. Nalaman ng Nobels Motors na 36 na lamang ang natitira nilang sasakyan. Kung nakabili na si Doki ng 30, kailangan niya pa ng 34 na sasakyan para sa kontrata niya. Agad na nagpakalat si Goyo ng fake news online tungkol sa isang taxi company malapit sa kanilang bahay na binaha dahil sa pumutok na tubo. Ang lahat ng sasakyan ay nakalubog sa tubig. Pagkatapos ay binaha ni Mr. Jiang ang mga sasakyan ng tubig upang magmukha itong totoo. Kasabay nito ay nagawang makawala ni Doki sa pagkakatali. Nang gabing iyon, pumunta si Boss Cha sa parking lot upang tignan. Nakumpirma niyang totoong binaha ang mga sasakyan. Sa oras na ito, lumitaw si Mr. Jiang bilang may-ari ng naluging taxi company. Agad na nag-alok ang boss na bilhin ang lahat ng 30 binahang taxi sa presyong bahagyang mas mataas kaysa sa junk shop, nagdala pa siya ng maleta na puno ng pera. Siyempre, nagpakita ng masayang mukha si Mr. Jiang at agad naghanda ng kontrata. Nang mapirmahan na ang kontrata at ikinakarga na ang mga sasakyan, humingi si Mr. Jiang ng $500,000 na residual value. Ang parehong panloloko na ginawa ni Boss Cha kay Mr. O ay ginawa rin sa kanya ni Mr. Jiang. Nang malaman ng boss na naloko siya ay tinawag niya si Bardagol upang takutin ang matanda. Ngunit handa si Mr. Jiang na tinawag naman si Doki. Nanlaki ang mata ng mga scammer nang makilala nila si Doki. Napagtanto ni Boss Cha na sa simula pa lang ay nililin lang na sila ni Doki. Nagsabi si Doki na hindi na maaaring kanselahin ang kontrata kaya binigyan niya ang boss ng pagkakataon na makipagpalitan. Pagkatapos ay ipinakita ni Doki sa kanila ang koleksyon ng larwang sasakyan. Nagalit ang boss at sinabihan si Bardagol na bugbugin si Doki. Pagsugod ni Bardagol ay binigyan siya ni Doki ng 2 suntok na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Sumugod ang iba, ngunit natalo rin sila ni Doki. Umatras si Cha at tinawagan ang mga binata, nangangakong papagamit sa kanila ang supercars ng libre sa loob ng 1 taon. Pagdating nilang lahat, hinamon sila ni Doki upang akitin silang habulin siya. Inakala nila na madali nilang mahuhuli ang sirang taxi. Pinatakbo ni Doki ang taxi ng halos 300 km/h kaya naiwanan ang lahat ng supercars na gustong pigilan siya. Pagkatapos maakit ni Doki ang mga ito sa isang basement, isinara ni Jin Ian ang gate kaya nakulong silang lahat. Habang hinahanap nila siya, lumabas si Doki at sinagasaan silang lahat. Nagpasalamat siya sa mga nagdala ng supercars at nakatipid siya ng delivery fee. Sinabi niya na ang nakasaad sa kontrata ay papalitan niya ng new toy car ang mga supercar na dala nila. Nang asar pa siya sa pagsasabing dapat ay binabasa nila ng maigi ang kontrata. Nagalit si Cha at sinabihan ang kanyang mga tauhan na sumugod, ngunit para kay Doki,
Ang mga alagad na ito ay parang mga langaw lang. Muling nilabanan siya ni Bardagol ngunit wala itong panama sa kanya. Naglabas ng kutsilyo ang boss at sumugod. Mabilis siyang natanggalan ng sandata ni Doki. Tapos ay walang tigil na binugbog bago pakawalan ang kanyang huling sipa. Upang tapusin ang paghihiganti, binigyan sila ni Doki ng karanasan na umupo sa sasakyan na parang time bomb na kanilang binibenta. Nakilala ng assistant ang kotse at nagsabing iyon ang isa sa mga nabahang sasakyan na binibenta nila. Sumigaw ang mga scammer sa desperasyon. Nararanasan nila ang matinding takot na dinanas ng mga inosenteng biktima habang nagmamaneho ng mga flying coffins na kanilang ibinenta. Ito ang presyo na dapat bayaran para sa pagwawalang bahala sa buhay ng ibang tao para sa pera. Sa pagtatapos, si Mr. O ay nakauwi na kasama ang kanyang asawa at anak at nagsimula ng magtrabaho muli. Ang Rainbow Taxi Team ay hindi lamang nagligtas ng isang inosenteng tao, kundi isang buong pamilya. Matagumpay nilang nakumpleto ang misyon. Nagsama-sama ang team ng Rainbow Taxi para mag-barbecue, pero sigurado, hindi sila magtatagal sa pagre-relax.